Nako, eto na. Kumpirmado na po, mga kabida, no? Arestado na po ito kong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano? Doon po sa Czech Republic po, mga kabida. Matapos pong kumpirmahin po ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Sa kanyang Facebook page, ano? Bongbong Marcos po kagabi, ano? Mga kabida. Alright? Ang sabi po niya dito, sa kanyang post, ano? Nahuli na si Zaldico, ano? He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities, ano, mga kabida. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. So, inaasahan po natin, ano, mga kabida, na babalik po dito sa Pilipinas, ano. Ito hong si Zaldico, matapos po siyang arestuhin po doon ho sa Prague, ano, Prague City. Pinaka malaking syudad po ito, mga kabida, at capital po, ano, ng Czech Republic. Ang location po nito, ano, mga kabida, ay nasa Central Europe. Alright? Okay. Bakit po napunta si Zaldico doon ho sa Prague o sa Czech Republic? Kung maalala po ninyo, mga kabida, tukoy po, ano, ng gobyerno po ng Pilipinas yung location po ni Zaldico, ano po. Okay? At in fact, napangalanan po, mga kabida, no, una po ni Secretary John Vic Rimulya na si Zaldico daw ay nasa Portugal. Okay? Kaya nga, ang instruction po ng Pangulo po, mga kabida, sa mga government offices, ano, na kailangan hong makikipag-coordinate po, ano, sa Portugal, Portuguese government, para po dito sa possible deportation po, ano, mga kabida, ni Zaldico. Pero nagtataka na lang po tayo kasi po, nung pumutok po itong balitang ito kagabi, nasa border na po, ano, ng Czech Republic, ito hong si Zaldico. Bakit napunta siya doon, ano? Dahil unang-una po, palipat-lipat posible, ano, ng lugar o bansa, no, ito hong si Zaldico, mga kabida, dahil pinaghahanap na po siya ngayon. Okay? Idineklara na po siyang fugitive po, ano, mga kabida, ng gobyerno po ng Pilipinas. Okay? So, yun po yung sitwasyon at sagot dun ho sa tanong kung bakit napunta po siya sa border po ng Czech Republic po. Kasi, yun nga, palipat-lipat po siya, mga kabida, dahil sa kanyang estado po ngayon, ano. Now, sa development na ito, ano, kung saan po ay naaresto po ito kung si Zaldico, marami na pong natatakot at nag-alala po ngayon, mga kabida, lalong-lalo na po yung mga politiko na paldong-paldo po, ano, sa panahon po ni Zaldico, mga kabida, ano po. Okay? Mantakin nyo, questionable po, mga kabida, yung national budget po natin mula 2023, 24 at 25 po, ano, mga kabida. Alright? Madami hong mga questionable items po doon. In fact, mismo si Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen po, ano, mga kabida, sinabi po niya na ang 2024 national budget, it could have been declared as unconstitutional. Okay? Kung meron lang pong nagsampa po ng petition po, ano, sa Korte Suprema during that time, okay, questioning the national budget of 2024, baka naman po naideklara po ito, ano, bilang unconstitutional daw, mga kabida. Alright? So, plus ito pang 2025 national budget na hanggang ngayon ay pending po, mga kabida, dyan po sa Korte Suprema. Okay? Hindi pa po natalakay at hindi po natin alam kung may posibilidad po ba ito, ano, na talakayin po, mga kabida, ng mga maestrado po ng Korte Suprema, ano. Alright? Tsaka, marami po siyang nabanggit na mga pangalan po, ano, sa kanyang series video po, mga kabida, ano, na pinost po niya sa kanyang Facebook page. Alright? Na mga politiko na paldong-paldo daw, mga kabida, no? Okay? Unang-una po, nabanggit po niya ang pangalan po ni Pangulong Marcos. Pangalawa po,
ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida, no? Alright? Now, at iba pang mga politiko na posibleng kasabwat po niya, mga kabida, dun ho sa insertions sa national budget, ano? Lalong-lalo na po yung binanggit niya na 100 billion pesos po, ano, na insertions doon ho sa 2025 national budget. Okay? Kasi yung 2025 national budget po, ano, mga kabida, marami hong nagtataka po doon. Kasi marami hong mga questionable items, mga kabida. Okay? So, aasahan natin na magsasalita po ito hong si Zaldico, mga kabida, pagdating ho niya dito sa Pilipinas. And most probably, baka naman po bubuksan muli po, mga kabida, ito hong mga investigasyon po, ano, like Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida, na sa kasalukuyan po ay sinuspindi po, mga kabida, ni Senator Ping Lacson. Okay? At since naglabas po ng pahayag ito hong si Senator Ping, na yung previous na mga inilabas na pahayag po, ano, ni Congressman Zaldico ay wala ho itong probative value, alright? Dahil unang-una po ay hindi po ito naka-notarize at hindi po siya nanumpa, mga kabida, during the time na sinabi po niya ito, ano, sa pamamagitan po ng video, mga kabida, na pinost po niya sa kanyang Facebook page. This time around, hindi na po pwedeng sabihin po ni Senator Ping Lacson na walang probative value ito hong mga sasabihin po ni Zaldico. Kasi most probably, kung may babalik yan dito sa Pilipinas at magre-resume po ang Senate Blue Ribbon Committee, sigurado po akong iimbitahin yan at haharap yan, ano, mga kabida, sa investigasyon po ng Senado. Ngayon, ang tanong, magsasalita kaya, no? Si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Baka naman po mag-iba yung kanyang tunada po dito, ano, mga kabida. Alam naman po natin, kalaban po niya dito gobyerno Okay? So, hindi kaya mag-iba yung kanyang tono ho dito, mga kabida. Okay? Mula sa pagiging palaban, baka naman po i-exonerate po niya, mga kabida, yung mga taong binanggit po niya sa kanyang video, ano, mga kabida. Yun yung hindi ho magandang pangitain po, ano, mga kabida, kung sakali man po. Pero kung si Zaldico, mga kabida, ang ididiin po, okay, na mastermind dito ho sa lahat ng mga kontrobersiya, okay, issue po ng corruption sa flood control projects, insertion po sa mga national budgets po natin, mga kabida, okay. Kung ako po si Zaldico, hindi po ako papayag na ako lang po, ano, ang itatag na mastermind. Okay? At hindi po ako papayag na ako lang po ang kakasuhan. Hindi po ako papayag na ako lang po ang makukulong. Ano? Kung ako po si Zaldico, ano, mga kabida. Alright? Idadamay ko talaga yung mga nakinabang po sa akin. Di ba? Di ba? Kung ako si Zaldico, hindi ako papayag na ako lang po makukulong Okay, so sasabihin ko talaga yung totoo, ano? Yun din yung sinabi po, mga kabida, ni Congressman Garbin, yung kasamahan po niya sa Ako Bicol, ano? Okay? Naniniwala ko si Congressman Garbin po, mga kabida, no? Na marami pa pong hindi po nasabi ito kung si Zaldico. At yun yung aabangan po natin pagdating ho niya dito sa Pilipinas, mga kabida, ano po? Yung proseso po ng documentation at proceedings, ano, for his deportation, madali lang po yun, mga kabida, no? Kung seryoso talaga yung gobyerno na malaman po ang buong katotohanan po, mga kabida, dito ho sa issue po ng corruption, sa flood control at saka sa kontrobersya po, ano, sa mga national budget, hahayaan po nila, mga kabida, ito hong si Zaldico na magsalita. Okay? Freely. Ibig sabihin po, na wala hong interruption, wala hong pananakot, ano, mga kabida, okay, kay Zaldico. Alright? Matamaan man po, kung sino man po yung matamaan, kasi Hoda man po yung matamaan po dito, mga kabida, at malilink at mabanggit na mga pangalan. Hayaan po natin yan. Kung seryoso ang gobyerno
na papanagutin po, mga kabida, yung mga sangkot sa korupsyon dito sa ating bansa, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, naniniwala ho ba kayo, na magsasalita po ito hong si Zaldico, mga kabida? Naniniwala ho ba kayo na tatayuan po ni Zaldico yung kanyang previous statements, yung kanyang sinabi po sa kanyang post po, mga kabida, Okay? Laban ho kina Pangulong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez, at iba pang mga personalidad, mga kabida. Please comment down.